Si Sandra ay isang tapat at mapagmahal na asawa na tinalikuran ang kanyang marangyang buhay bilang anak ng bilyonaryong si Don Roberto para sa pag-ibig. Nagpanggap siyang mahirap upang subukan kung mamahalin siya ni Simon sa kabila ng kawalan. Ngunit sa loob ng 3 taon, ang kanyang fairy tale ay naging isang bangungot. Si Sandra ay naging biktima ng pang-aabuso, panlalait, at pagtrato na parang katulong sa sarili niyang tahanan. Ang lahat ay umabot sa rurok ng iharap ni Simon ang divorce papers. Pinapalayas niya si Sandra para sa ambisyosang si Clarice, ang anak ng kanyang boss. Sa pag-aakalang walang pupuntahan si Sandra, hinarap siya ni Simon ng buong puot. Ngunit sa pagpirma ni Sandra sa dokumento, doon din natapos ang kanyang pagtitiis. Sa gitna ng kanyang pag-alis, dumating ang mga mamahaling sasakyan at mga bodyguard upang sunduin ang nawawalang anak ni Don Roberto. Sa isang iglap, ang basurang itinapon ni Simon ay naging isa sa pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Ginamit ni Sandra ang kanyang yaman at impluwensya hindi para sa madugong paghihiganti, kundi para bawiin ang kanyang dignidad. Bumagsak ang kumpanya ni Simon, nawala ang lahat ng kanyang ari-arian at iniwan siya ng mga taong akala niya ay kakampi niya. Sa kanyang pagbabalik sa tuktok, nakilala ni Sandra si Rafael Monteverde, isang bilyonaryong rumespeto at nagmahal sa kanya ng tunay. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Simon na bumalik at humingi ng tawad matapos malaman ang katotohanan, nanatiling matatag si Sandra. Ipinamukha niya kay Simon na ang pag-ibig na sinayang nito ay hindi na kailanman mababalik. Natuklasan din ni Sandra ang kanyang dugong bughaw, royal title mula sa Europa na lalong nagpatibay sa kanyang katayuan. Itinatag niya ang isang foundation para sa mga inaaping kababaihan, habang si Simon ay nauwi sa hirap at pagsisisi. Ang kwento ay nagtatapos sa pagpapakita na ang tunay na reyna ay hindi nasusukat sa korona, kundi sa tapang na tumayo at iwanan ng dilim patungo sa liwanag ng bagong buhay. Samantala, narito po ang buong kwento. Ang ulam na niluto ni Sandra ay matagal nang lumamig, gaya ng pakikitungo sa kanya ng asawang si Simon. 3 taon na silang kasal, ngunit ang bawat araw ay tila isang dekada ng pagtitiis. Sa maliit na kusina, tanging ang tunog ng electric fan na maugong at ang sariling hikbi ni Sandra ang naririnig. Namamaga ang kanyang pisngi. Isang paalala mula kay Simon kaninang umaga nang hindi niya agad mahanap ang medyas nito. Eksaktong 10:00 ng gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Simon na amoy alak at may bahid ng lipstick sa kanyang polo. Hindi na ito bago kay Sandra, pero ang sakit ay palaging parang unang beses. Bakit gising ka pa? Pulyaw ni Simon habang itinatapon ang kanyang briefcase sa sofa. Ang pangit mo talagang tingnan. Nakakasira ng araw ang mukha mong laging paiyak. Simon, kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Mahinang sagot ni Sandra. Pilit na itinatago ang panginginig ng bose. Imbes na maupo, lumapit si Simon at marahas na hinawakan si Sandra sa panga. Hindi ko kailangan ng luto mo. Alam mo ba kung nasaan ako? Galing ako sa dinner kasama si Clarice. Siya, matalino, maganda, at ang tatay niya may-ari ng kumpanyang magpopromote sa akin. Eh ikaw, isang pulubing ulila na walang silbi. Binitawan ni Simon si Sandra nang may pandidiri. Kinuha ni Simon ang isang envelope mula sa kanyang bag at ibinato ito sa mukha ng asawa. Pirmahan mo yan, divorce papers. Ayoko na maging asawa ng isang basurang tulad mo. Bukas na bukas, lumayas ka sa pamamahay ko. Dahan-dahang pinulot ni Sandra ang mga papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng sakit, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nakaramdam ng kalayaan. 3 taon na nakakalipas. Tinalikuran niya ang kanyang amang bilyonaryo na si Don Roberto. Nagpanggap siyang mahirap, iniwan ng korona at yaman para lang mapatunayan kung may lalaki magmamahal sa kanya ng tapat kahit wala siyang pera. Simon, sigurado ka na ba rito?
Tanong ni Sandra habang nakatingin sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa sarili. Higit pa sa sigurado. Pirmahan mo na yan para matapos na ang bangungot ko na to. Sigaw ni Simon bago ito pumasok sa kwarto at ibinalibag ang pinto. Naiwan si Sandra sa kusina. Kinuha niya ang ballpen. Sa paglapat ng tinta sa papel, kasabay nito ang pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Hindi niya alam, sa labas ng kanilang bakod, isang mamahaling itim na limousine ang kanina pa naghihintay. Alas 5 pa lang ng umaga, nakaimpake na ang iilang gamit ni Sandra sa isang lumang maleta. Wala siyang kinuha, kahit isang sentimo mula sa pitaka ni Simon. Habang natutulog pa ang lalaking nagpahirap sa kanya, iniwan niya ang nilagdaang divorce papers sa ibabaw ng hapagkainan. Paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ang liwanag ng mga headlight mula sa isang sasakyang hindi nababagay sa maduming eskinita na iyon. Isang matikas na lalaking nakauniforme ng pang-general ang mabilis na bumaba mula sa limousine. Kasunod nito ang isang matandang lalaki na may hawak sa bastong ginto, si Don Roberto. Anak, basag ang boses ng matanda. Sapat na ba ang 3 taon? Sapat na ba ang sakit para maniwala kang walang halagang luwang ibinuhos mo para sa taong yan? Hindi na nakapagsalita si Sandra. Humagulgol sa dibdib ng kanyang ama. Papa, gusto ko na pong umuwi. Mula sa araw na ito, Sandra, wika ni Don Roberto habang matalim na nakatingin sa bahay ni Simon. Wala na magpapaluha sa'yo. Ibabalik ko sa putik ang sino mang umapak sa aking kaisa-isang tagapagmana. Bandang alas 9 na nang magising si Simon. Masigla dahil sa wakas ay malaya na siya. Habang humihigop ng kape, tinitignan niya ang pirmadong papel ni Sandra. Sa wakas, nakuha ko rin ang pirma ng babaeng yun. Ngayong araw, ia-anunsyo na ni Clarice ang promotion ko bilang senior manager. Hambog niyang bulong sa sarili. Ngunit nagambala ang kanyang pagpapantasya nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang boss. Simon, nasaan ka na? Huwag ka nang pumasok sa opisina. Sigaw ng boss niya sa kabilang linya. Bakit po, sir? Dahil ba sa promotion ko to? Promotion? Gago. May bumili ng buong kumpanya natin kaninang alas 8 ng umaga. At ang unang utos ng bagong CEO, i-blacklist ka sa lahat ng kumpanya sa buong bansa. At ang mas malala, binawi rin ng pamilya ni Clarice ang suporta nila sa'yo dahil nabalitaan nilang binastos mo ang anak ng pinakamayamang tao sa Pilipinas. Sa loob ng isang oras, nawala ang lahat kay Simon. Ang trabaho, ang kotse, at si Clarice. Sa desperasyon, pumunta siya sa address ng bago may-ari ng kumpanya para magmakaawa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ang address ay sa Valdez Estate, ang pinakamalaking mansyon sa lungsod. Pagdating niya sa tarangkahan, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Isang babaeng nakasuot ng elegant white silk dress, nakasuot ng mga diamante, at may mga bodyguard sa paligid. Sandra? Nauutal na tawag ni Simon. Dahan-dahang lumingon si Sandra. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tanging lamig at autoridad na lamang ang natira. Sabi mo kagabi, Simon, isa akong basura. Pahinang sabi ni Sandra habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo, ang lupang tinatapakan mo, ang kumpanyang pinagtatrabahukan mo, at maging ang hangin na hininga mo. Pag-aari ko na. Napaluhod si Simon sa semento ng driveway ng mansyon. Ang lalaking dati ay puno ng yabang, ngayon ay nanginginig ang mga kamay, habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Sandra. Sandra, mahal, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Simon, habang tumutulo ang sipon at luha. Nagkamali ako. Lasing lang ako noon. Hindi ko alam na ikaw pala ang anak ni Don Roberto. Magsimula tayo ulit, please. Ibibigay ko ang lahat. Tumingin si Sandra sa kanyang dating asawa, hindi nang may galit, kundi nang may pandidiri. Noong siyang lumuluha, pinagtatawanan siya nito. Noong siyang nagmamakaawa para sa kaunting oras, itinataboy siya nito para sa ibang babae. Simon, tawag ni Sandra sa mahinang boses pero bawat salita ay parang hagupit na latigo. Sabi mo kagabi,
Diamante ang hanap mo. Kaya mo ako tinatapon. Ngayong alam mong ako ang may-ari ng mina ng mga diamante, bigla kang nagbago ng isip? Lumapit ang isang bodyguard at iniabot kay Sandra ang isang baso ng tubig. Imbes na inumin, dahan-dahan itong ibinuhos ni Sandra sa harap ni Simon. Basang-basa ang mamahaling sapatos na hiniram lang nito para sa promotion sana niya. Gaya ng tubig na ito na natapon sa lupa, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi mo na muling mapupulot pa. Wika ni Sandra. Sa gitna ng tensyon, tumating ang isang taxi. Lumabas ang umiiyak na si Clarice. Ang babaeng ipinalit ni Simon kay Sandra. Simon, walang hiya ka! Sigaw ni Clarice sabay sampal sa lalaki. Dahil sa'yo, nalugi ang kumpanya ng tatay ko. Pinutol na lang allowance ko dahil nalaman nitong kabit mo ako. Sabi mo wala kang asawa. Sabi mo katulong mo lang yan si Sandra. Lumingon si Clarice kay Sandra at agad na yumukod. Ma'am Sandra, patawad po. Hindi ko po alam. Nagamit lang din po ako ni Simon. Ngumiti si Sandra ng mapait. Clarice, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagkuha sa basurang patagal ko ng gustong itapon. In fact, sayo na siya. Bagay kayo. Parehong mapagpanggap. Lumabas si Don Roberto mula sa grand entrance na mansyon. Hawak niya ang isang folder. Simon Alcantara, anunsyo ng matanda. Lahat ng utang ng pamilya mo sa bangko ay binili ko na. Ang bahay na tinitirhan mo, na nakasanla pala, ay kukunin na ng mga tauhan ko mamayang hapon. Wala kang matutuluyan, wala kang trabaho, at wala kang kahit isang sentimo. Sandra, wag mong gawin ito sa akin. Sigaw ni Simon habang kinakalagad siya ng mga bodyguard palabas ng gate. Tumingala si Sandra sa langit at huminga ng malalim. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon ay tila naglaho na, kasabay ng pagsara ng malaking gintong gate ng mansyon. Security, utos ni Sandra habang naglalakad pabalik sa loob ng kanyang palasyo. Ipatapon ng basurang yan sa labas. Nakakadumi ng tanawin. 1 taon ang mabilis na lumipas. Hindi lamang bumalik si Sandra sa pagiging anak mayaman. Siya na ngayon ang tumatayong acting CEO ng Valdez Group of Companies. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng talas ng isip at ganda na nagniningning. Habang naghahanda si Sandra para sa pinakamalaking business gala ng taon, isang report ang inilapag ng kanyang sekretarya. Ma'am, heto na po ang balita tungkol kay Simon Alcantara, sabi ng sekretarya. Namumuhay po siya sa isang barong-barong sa Riles. Nagtatrabaho siya bilang construction worker sa umaga at utility man sa gabi. Pero hindi sapat ang kinikita niya para mabayaran ang mga demanda ng bangko. Hindi kumibo si Sandra. Tumingin lang siya sa salamin habang isinusuot ang isang kwentas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hayaan mo siya. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay na nakikita ang taong sinayang mo na nasa tuktok na ngayon habang ikaw ay nasa putikan. Sa gabing iyon, lahat ng mata ay na kay Sandra nang pumasok siya sa ballroom. Ngunit isang lalaki ang kumuha ng kanyang atensyon, si Rafael Monteverde, ang tanging bilyonaryo na sinasabing kayang tapatan ng yaman ng mga Valdez. Magandang gabi, Miss Valdez. Bati ni Rafael habang humahalik sa kamay ni Sandra. Balita ko, naghahanap ka ng bagong kumpanyang bibilhin. Baka gusto mong bilhin ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng dati mong asawa? Napatigil si Sandra. Bakit ko gagawin yon, Mr. Monteverde? Dahil alam kong gusto mo siyang makitang gumagapang sa harap mo. Ngiti ni Rafael. At gusto kitang tulungan. Kinabukasan, isang marangyang convoy ang huminto sa isang maalikabok na construction site. Bumaba si Sandra, protektado ng isang itim na payong. Doon nakita niya si Simon, marumi, payat, at may buhat-buhat na sako ng semento. Nang makita ni Simon si Sandra, nabitawan niya ang sako at nagkalat ang semento sa kanyang paanan. Sandra, pautal na sabi ni Simon. Nandito ka ba para balikan ako? Patawarin mo ako. Handa na akong magbago. Lumapit si Sandra ngunit tumigil siya sa layong 3 kilometro. Patawarin mo ako. Handa na akong magbago. Nandito ako dahil nabili ko na ang lupang ito, Simon. Sa loob ng 1 oras,
gigibain ang lahat ng istruktura dito para gawing garbage facility ng kumpanya ko. Nanlaki ang mga mata ni Simon. Pero dito ako nakatira sa tabi. Wala na akong mapupuntahan. Gaya ng sabi mo noon, Simon, isa akong basura. Paalala ni Sandra habang malamig ang tingin. Kaya naisip ko, nararapat lang na ang dati kong asawa ang maging chief janitor ng facility na ito. Iyan na ang huling tulong na ibibigay ko sa'yo, ang trabahong linisin ng mga basurang itinurong mong kapantay. Habang papaalis si Sandra, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa loob ng lumang barong-barong ni Simon. Isang sanggol ang umiiyak. Lumabas si Clarice, ang babaeng ipinalit sa kanya ni Simon. Sa ngayon ay mukha na ring labandera at hirap sa buhay. Sandra, tulungan mo ang anak ko. Nagugutom na siya. Kasalanan ni Simon to. Niloko niya rin ako. Napatigil si Sandra. Lumingon siya kay Simon na ngayon ay nakayuko sa hiya. Kinuha mo ang lahat sa akin, Simon. Ang dignidad ko, ang pangarap ko, at ang 3 taon ng buhay ko, sabi ni Sandra. Ngayon, pati ang sarili mong anak ay pinagdudusa mo? Pinuksan ni Sandra ang kanyang bag at naglabas ng isang tseke. Sinulatan niya ito ng halagang sapat para makapagsimula si Clarice at ang bata, ngunit may kondisyon. Para sa bata ito, Clarice, umalis ka, ilayo mo ang bata sa lalaking ito at huwag mo na siyang pakikitain muli. Hayaan mo mabulok si Simon sa sarili niyang impyerno. Lumipas ang mga buwan. Mula nang iwan ni Sandra si Simon sa gitna ng construction site. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng dating asawa ay naging bulong-bulungan na lamang sa mga kalsada. Habang si Simon ay literal na naglilinis ng basura sa bagong pasilidad ng mga Valdez, si Sandra naman ay unti-unting natututong linisin ang mga sugat sa kanyang puso. Isang gabi, inimbitahan ni Rafael Monteverde si Sandra sa isang pribadong hapunan sa rooftop ng pinakamataas na gusali sa Makati. Hindi ito tungkol sa negosyo, ito ay tungkol sa kanilang dalawa. Sandra, nakikita ko ang ningning sa mga mata mo ngayon, wika ni Rafael habang dahan-dahang nagsasali ng wine. Pero, alam ko na sa likod ng tagumpay na ito, may isang bahagi mo na takot pa ring magtiwala. Tumingin si Sandra sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod. Mahirap magtiwala, Rafael. Doong wala akong kahit ano, itinapon ako. Ngayong nasa akin ang lahat, paano ko malalaman kung sino ang totoo? Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Sandra. Hindi ko kailangan ng yaman mo, Sandra. Mas higit pa ang pag-aari ko kaysa sa kumpanya ninyo. Ang kailangan ko ay ang babaeng matapang na nakatayo sa harap ko ngayon, ang babaeng marunong lumaban. Habang nagaganap ang romantikong gabi ni Sandra, si Simon naman ay nasa gitna ng ulan. Wala na siyang matuluyan. Matapos siyang palayasin ni Clarice, bit-bit ang checking ibinigay ni Sandra. Sa kanyang pagkalasing at gutom, isang baliw na ideya ang pumasok sa isip ni Simon. Hindi pwedeng ganito na lang. Asawa ko pa rin siya sa batas. May karapatan ako sa yaman niya. Nakalusot si Simon sa back entrance ng Valdez Building. Bit-bit ang isang lumang litrato ng kanilang kasal. Puno siya ng putik, amoy basura at tila na wala na sa katinoan. Sandra, mag-usap tayo. Asawa mo ako. Sigaw ni Simon habang hinahabol ng mga security guards sa lobby. Eksaktong bumaba ng elevator sina Sandra at Rafael. Nagulat ang lahat na makitang nakaluhod si Simon sa gitna ng lobby. Pinipigilan ng 4 na guards. Sandra, tulungan mo ako. Tagnan mo ito. Itinaas ni Simon ang litrato. Dito tayo nagsimula. Hindi mo pwedeng kalimutan ng 3 taon. Huminto si Sandra. Tumingin siya sa litrato. Isang alaala ng panahong akala niya ay nahanap na niya ang kanyang habang buhay. Kinuha niya ang litrato mula sa nanginginig na kamay ni Simon. Simon, ang litratong ito ay kinuha noong araw na nangako kang poprotektahan mo ako. Mahinang sabi ni Sandra. Pero sa loob ng 3 taon, ikaw ang naging pinakamalaking kalaban ko. Walang pag-aalinlangang pinunit ni Sandra ang litrato sa harap ni Simon. Wala nang bisa ang kasal natin sa mata ng batas at lalong wala na itong halaga sa puso ko. Security. Dalhin siya sa pulisya. Demanda siya ng trespassing at harassment. Habang kinakaladkad si Simon, isang eksenang hinding-hindi na niya makakalimutan. Hinarap ni Sandra si Rafael.
Salamat, Rafael. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi lahat ng lalaki ay tulad niya. Handa ka na bang magsimula muli? Tanong ni Rafael. Ngumiti si Sandra. Isang tunay at tapat na ngiti. Handa na ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago. Tatanggapin ko ang pag-ibig ng hindi nawawala ang aking sarili. Sa kalsada, ang ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Si Sandra ay hindi na ang battered wife o ang hidden heiress. Siya na si Sandra Valdez, isang babaeng malaya, makapangyarihan at handang magmahal muli. Habang si Sandra ay unti-unting bumubuo ng bagong buhay sa piling ni Rafael. Si Simon naman ay nakasadlak sa isang madilim na selda. Ang kasong trespassing at harassment na isinampa ni Sandra ay naging betya ng mas malalim pang investigasyon sa kanyang mga nakaraang utang at panloloko sa kumpanya. Isang linggo matapos ang gulo sa lobby, laking gulat ni Simon na makitang may dumating na bisita. Inaasahan niyang si Sandra ito para magmakaawa. Ngunit isang pamilyar na boses ang narinig niya. Akala ko ba ay makakatakas ka na? Si Clarice. Ngunit hindi na siya ang umiiyak na babaeng nakita ni Simon sa construction site. Nakasuot siya na maayos na damit at mukhang muling nakabangon. Clarice, tulungan mo ako. Ilabas mo ako rito. Sigaw ni Simon. Ngumiti ng mapait si Clarice. Nandito lang ako para sabihin sa'yo na ang checking ibinigay ni Sandra ay ginamit ko para makapagsimula ng maliit na negosyo sa probinsya. At ang anak natin, pinalitan ko na ang apelyido niya. Hindi siya kailanman magiging isang alkantara. Hinding-hindi niya malalaman na ang tatay niya ay isang halimaw at talunan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang buong bansa ay nakatuon ng pansin sa itinuturing na wedding of the century. Sa isang pribadong isla na pag-aari ng mga Monteverde, gaganapin ang pag-iisang dibdib ni Sandra Valdez at Rafael Monteverde. Suot ang isang custom-made lace gown na nagniningning sa mga diamante. Naglalakad si Sandra sa gitna ng mga bulaklak. Sa gilid, nakatayo ang kanyang ama, si Don Roberto, na maluha-luha sa kagalakan. Anak, ito ang buhay na nararapat para sa iyo. Pulong na matanda habang inihahatid siya sa altar. Nang magtagpo ang mga mata ni Rafael at Sandra, wala nang bakas ng pait. Ang babaeng dati ay sinasaktan at minamaltrato, ay reyna na ngayon sa piling ng lalaking tunay na rumespeto sa kanya. Sa loob ng kulungan, nanonood ang mga preso sa isang lumang telebisyon. Nakita ni Simon ang mukha ni Sandra. Napakaganda, masaya, at mahal na mahal ng buong mundo. Hoy, Alcantara, di ba asawa mo yan dati? Biro ng isang preso. Ang ganda pala, sayang. Pinakawalan mo. Ngayon, basura ka na lang dito. Habang siya, nasa langit na. Napatakip na mukha si Simon at humagulgol. Doon lamang pumasok sa kanyang isipan ng lahat. Ang bawat sampal na ibinigay niya kay Sandra, ang bawat gabing pinatulog niya ito sa sahig, at ang bawat salitang walang kwenta na ibinato niya rito. Lahat ay nagbalik sa kaniya bilang isang habang buhay na sumpa. Matapos ang kasal, habang nakatanaw ang mag-asawa sa paglubog ng araw sa dalampasigan, hinarap ni Rafael si Sandra. Mula ngayon, Sandra Monteverde, tanging luha ng kagalakan lang ang papayagan kong pumatak sa mga mata mo. Ngumiti si Sandra at sumandal sa balikat ng asawa. Salamat, Rafael. Dahil sa iyo, nalaman ko na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa taong handang manatili sa tabi mo, maging sino ka man. Dito nagtatapos ang kwento ng babaeng minsan nang nasaktan, ngunit dahil sa sariling lakas at tamang pag-ibig ay muling nagniningning. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang pangalang Sandra Valdez Monteverde ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Hindi lang siya naging matagumpay na CEO, kundi naging boses din siya ng mga biktima ng pang-aabuso sa pamamagitan ng kanyang itinatag na foundation. Sa malawak na hardin ng mga Monteverde, maririnig ang tawanan ng 2 bata. Isang 4 na taong gulang na lalaki na kamukhang kamukha ni Rafael at isang 2 taong gulang na babae na nakuha ang mapungay na mga mata ni Sandra. Dahan-dahan, Roberto, tawag ni Sandra sa kanyang anak, na lalaki na ipinangalan sa kanyang ama. Lumapit si Rafael mula sa likuran at tiyakap si Sandra sa baywang.
Masyado silang malilikot. Parang ang nanay nila noong bata pa. Ngumiti si Sandra. Ito ang buhay na hindi niya akalaing makakamit niya noong mga panahong nakaluhod siya sa malamig na sahig ng lumang bahay nila ni Simon. Ang takot ay napalitan ng kapayapaan. Isang hapon, habang papaalis si Sandra sa kanyang opisina, may isang lalaki nakatayo sa labas ng gate. Marumi ang suot, puti na ang buhok, kahit hindi pa ganoon katanda, at may malalim na ubo. Si Simon. Katatapos lang ng kanyang sentensya at wala siyang matuluyan. Nalaman niyang may sakit siya at wala siyang pambili ng gamot. Lumapit siya sa sasakyan ni Sandra, ngunit agad siyang hinarang ng mga security guards. Ma'am, paalisin na po ba namin? Tanong ng bodyguard. Tumingin si Sandra mula sa bintana ng kanyang kotse. Sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Simon ang isang babaeng nagniningning sa otoridad at ganda. Isang babaeng malayo na sa basurang minaltrato niya noon. Dahan-dahang ibinaba ni Sandra ang bintana. Inaasahan ni Simon na mumurahin siya nito o pagtatawanan, ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Sandra ay mas masakit pa sa galit, kawalan ng pakialam, indifference. Sandra, natawad. Nabulong na sabi ni Simon. Hirap na hirap magsalita. Hindi bumaba si Sandra. Hindi rin siya sumigaw. Kumuha siya ng isang calling card ng kanyang foundation para sa mga homeless at may sakit. Inabot niya ito sa guard para ibigay kay Simon. Dalhin niyo siya sa foundation. Bigyan niyo ng pagkain at gamot. Utos ni Sandra sa guard. Pagkatapos ay hinarap niya si Simon. Tutulungan kita, Simon. Hindi dahil sa may pinagsamahan tayo, kundi dahil tao ako at ang taong nasa harap mo ngayon ay hindi na ang babaeng sinira mo. Ang babaeng yun ay matagal na ring namatay, kasabay ng pagpirma ko sa divorce papers. Ibinara ni Sandra ang bintana at tuluyang umalis ang sasakyan. Iniwan niya si Simon na nakatayo sa kalsada, hawak ang card na simbolo ng huling pagkakataong ibinigay sa kanya. Isang pagkakataong mabuhay, pero habang buhay na dadalhin ng pagsisisi. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong ni Sandra ng yakap ng kanyang mga anak at ang mapagmahal na tingin ni Rafael. Doon niya na-realize na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang makita naghihirap ang kaaway, kundi ang mabuhay ng masaya na tila hindi sila kailanman naging bahagi ng iyong mundo. Habang lumulubog ang araw, hawak ni Sandra ang kamay ni Rafael. Tapos na ang kwento ng pait, Rafael, pulong ni Sandra. At nagsisimula pa lang ang kwento nating walang hanggan. Sagot ng asawa. 10 taon pa ang lumipas. Ang Valdez Monteverde Group ay hindi lamang naging pinakamayaman, kundi naging pinakamataas na simbolo ng integridad sa negosyo. Ngunit sa likod ng mga diamante at tagumpay, may isang lihim na aral na itinuturo si Sandra sa kanyang mga anak. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit ng kanyang panganay na si Roberto, nakakita ito ng isang lumang piraso ng papel sa loob ng isang locker na itinatago ni Sandra. Ito ang punit na bahagi ng divorce paper, ang bahaging may lagda ni Sandra. Ma'am, bakit niyo pa itinatago ito? Tanong ng binatilyo. Hindi ba ito ang paalaala ng sakit na idinulot sa inyo ng unang asawa ninyo? Ngumiti si Sandra, isang ngiting puno ng karunungan. Itinatago ko yan, Roberto. Hindi para alalahanin ang lalaking yon. Itinatago ko yan para alalahanin ang araw na pinili kong mahalin ang sarili ko. Gusto kong malaman nyo na ang yaman natin ay madaling mawala, pero ang dignidad at tapang ay hindi mananakaw ng sinuman. Habang payapa ang buhay ni Sandra, dumating ang isang huling balita mula sa foundation. Si Simon Alcantara ay pumanaw na dahil sa kanyang karamdaman. Sa kanyang huling sandali, wala siyang ibang hiling kundi ang makita si Sandra. Ngunit alam niyang wala na siyang karapatan. Iniwan ni Simon ang isang maliit na sulat para sa foundation. Sa babaeng itinuring kong basura na siya palang nagmamay-ari ng langit, salamat sa pagpapakita sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pananakit kundi sa pagpapatawad. Patawad sa lahat. Nang mabasa ito ni Sandra, hindi siya naiyak. Wala na ang galit. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Sa wakas, ang huling hibla na nakaraan ay tuluyan ng naputol. Sa pagdiriwang ng ika-50th anibersaryo ng Valdez Group, ipinakilala ni Sandra ang kanyang anak na babae, si Alexandra.
bilang susunod na tagapangasiwa ng kanilang mga charity programs. Ang aking ina, panimula ni Alexandra sa kanyang speech, ay hindi lamang isang bilyonaryo, siya ay isang mandirigma. Tinuruan niya kaming ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa ganda ng iyong singsing, kundi sa kung paano mo itinatalaga ang iyong sarili matapos kang durugin ng mundo. Nagpalakpakan ng lahat. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Rafael. Tinitingnan ng kanyang asawa nang may labis na paghanga. Lumapit siya kay Sandra at ibinigay ang isang rosas. Handa ka na bang mag-retire at maglakbay kasama ko? Tanong ni Rafael. Handang-handa na, sagot ni Sandra. Dahil sa wakas, tapos na ang lahat ng laban. Oras na para sa ating sariling katahimikan. Lumipas ang marami pang taon. Si Sandra at Rafael ay namumuhay ng payapa sa kanilang rest house sa Tagaytay, malayo sa ingay ng korporasyon. Ang pamamahala ng Valdez Monteverde Group ay nasa kamay na ni Roberto, ang panganay na anak. Ngunit isang gabi, isang balita ang gumulantang sa katahimikan ni Sandra. Isang estranghero ang lumitaw sa media at nagpakilalang siya ang tunay na tagapagmana ni Simon Alcantara. Siya si Marco, isang lalaking punong-puno ng galit at inggit. Hindi siya anak ni Sandra, kundi anak ni Simon sa isa pang babaeng nakasama nito noong panahon ng kanyang paghihirap. Dalam ni Marco ang peking dokumento na nagsasabing may share si Simon sa mga ari-arian ni Sandra dahil sa kanilang nakaraang kasal. Kinuha ng pamilyang ito ang lahat sa tatay ko, sigaw ni Marco sa isang viral interview. Hinayaan nilang mamatay sa hirap si Simon Alcantara habang sila ay nagpapakasasa sa yaman. Habang nag-aalala ang board of directors, ang bunsong anak ni Sandra na si Alexandra ang tumayo sa harap ng publiko. Namana niya ang talas ng isip at lamig ng loob ng kanyang ina. Hinarap ni Alexandra si Marco sa isang live na paghaharap sa opisina. Gusto mo ng pera, Marco? Tanong ni Alexandra habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Bago mo hingi ng yaman ng nanay ko, basahin mo muna ito. Ito ang record ng bawat sentimong ginastos ng foundation ng nanay ko para sa pagpapagamot, pagkain at huling hantungan ng tatay mo. Napatigil si Marco. Hindi niya alam na si Sandra pa pala ang nag-alaga sa tatay niya noong huling sandali nito. Ang tatay mo ay namatay na may utang na loob sa babaeng minaltrato niya. Dagdag ni Alexandra. Huwag mong gamitin ang pangalan niya para mamburaot dahil sa huli, ang katotohanan ang dudurog sa iyo. Nang malaman ni Sandra ang nangyayari, tinawagan niya ang kanyang anak. Hindi siya nagalit, bagkus ay naluha siya sa kagalakan dahil nakita niyang marunong ng lumaban ang kanyang mga supling. Dinalaw ni Roberto at Alexandra ang kanilang mga magulang. Doon, sa harap ng overlooking view ng Bulkang Taal, nagkaroon sila ng isang seryosong pag-uusap. Ma'am, akala po namin ay tapos na ang multo ni Simon, sabi ni Roberto. Hinawakan ni Sandra ang kamay ng kanyang mga anak. Ang mga anino na karaan ay palaging susunod, anak. Pero hanggat ang puso niyo ay malinis at ang katotohanan ng hawak niyo, walang aninong makakatalo sa inyo. Sa gitna ng kanilang usapan, isang tawag ang natanggap ni Rafael. Isang abogado mula sa ibang bansa naghahanap kay Sandra. Miss Sandra, wika ng abogado sa kabilang linya. May iniwan pong huling testamento ang lolo niyo. Yung lolo niyo sa tuhod sa Europa na ngayon lang nahanap. Hindi lang po bilyonaryo ang pamilya Valdez. Kayo po ang legal na tagapagmana ng isang royal title sa isang maliit na principality sa Europe. Nanlaki ang mga mata ni na Roberto at Alexandra. Ang akala nilang hidden heiress ay isa palang tunay na prinsesa sa dugo. Napangiti si Sandra at tumingin kay Rafael. Mukhang hindi pa talaga tapos ang kwento, mahal ko. Ang balita tungkol sa pagiging tagapagmana ng isang royal title sa Europa ay parang isang panaginip na naging totoo. Ang pamilya Valdez Monteverde ay lumipad patungong Europa sa isang maliit ngunit mayamang principality kung saan matatagpuan ang ancestral estate ng mga Valdez. Doon, sinalubong sila ng mga lalaking nakauniforme at mga katulong na tila hangos sa isang pelikula. Ang lolo sa tuhod ni Sandra, si Baron Friedrich von Valdez, ay matagal nang itinago ang kanyang kais sa isang anak. Ang ama ni Sandra
na si Don Roberto sa Pilipinas upang ilayo ito sa kaguluhan ng digmaan noon. Habang naglalakad si Sandra sa gitna ng Grand Hall ng kanilang chateau, nakita niya ang mga portrait ng kanyang mga ninuno. Doon niya na-realize kung saan nanggaling ang kanyang katatagan. "Mom, look," turo ni Alexandra sa isang lumang painting. "Ang kamukha niyo ay ang..." Litratong ito. Ang pangalan niya ay Sandra Victoria. Isang matandang abogado, si Attorney Hans, ang lumapit sa kanila. "Senyora Sandra, hindi lang po ito basta mga lupa at pamagat. Ang inyong lolo ay nag-iwan ng isang trust fund na nakalaan para sa mga kawang gawa sa buong mundo. Hinihintay lang po nila ang tunay na tagapagmana na may malinis na puso." Ngunit ang kasakiman ay walang hangganan. Si Marco, ang anak ni Simon sa labas, ay hindi sumuko. Sinundan niya ang pamilya sa Europa. Sa tulong ng ilang tiwaling tauhan, nagawa niya makapasok sa loob ng state habang ginaganap ang inauguration ni Sandra bilang bagong baroness. Sa gitna ng seremonya, biglang sumigaw si Marco mula sa likuran. "Isang battered wife? Isang babaeng itinakwil ng asawa ang magiging baroness niyo? Hindi ba kayo nandidiri?" Ang dugong nananalaytay sa kanya ay natungisa na ni Simon Alcantara. Natahimik ang buong hall. Ang mga aristokratong Europeo ay nagtinginan. Ngunit si Sandra, sa halip na mapahiya, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang trono. "Marco," tawag ni Sandra. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong palasyo. "Ang pagiging battered wife ay hindi isang kapintasan. Ito ay isang pilat ng digmaan na aking napagtagumpayan. Ang dungis na sinasabi mo ay hindi sa akin nanggaling, kundi sa taong nanakit sa akin." Lumapit si Sandra kay Marco. Hindi nang may galit, kundi nang may awtoridad. "Dinala mo ang iyong puot dito sa Europa para hiyain ako? Ang hindi mo alam, ang bawat sampal ng tatay mo noon ay naghihiya sa korona ko ngayon. Dahil kung hindi dahil sa hirap na yon, hindi ko matututunan ng tunay na halaga ng dignidad." Inutusan ni Sandra ang mga Royal Guards. Palabasin ng lalaking ito at siguraduhin na hinding-hindi na siya makakatapak muli sa alinmang lupain ng mga Valdez at Monteverde. Matapos ilabas si Marco, itinuloy ang seremonya. Ipinatong ni Rafael ang isang simpleng diamanteng tiara sa ulo ni Sandra. "Sa mata ko, Sandra, matagal ka ng reyna," pulong ni Rafael habang hinahalikan ng kanyang kamay. "At sa piling mo, Rafael, nahanap ko ang aking tunay na kaharian," sagot ni Sandra. Sa gabing iyon, hindi lang yaman na nabawi ni Sandra, kundi ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Mula sa isang babaeng pinagkaitan ng boses sa isang maliit na bahay sa Maynila, hanggang sa pagiging isang barones sa Europa, si Sandra Valdez ay isang buhay na patotoo na ang ating nakaraan ay hindi nagdidikta ng ating kinabukasan. Matapos ang maringal na seremonya sa Europa, hindi pinili ni Sandra manatili sa palasyo. Alam niyang ang kanyang misyon ay wala sa mga luntiang burol ng lugar na iyon, kundi nasa mga kalsada sa Maynila, kung nasaan siya ang unang natutong lumaban. Paglapag ng kanilang pribadong eroplano, sinalubong ni Sandra at Rafael ng libo-libong kababaihan. Hindi sila naroon para sa isang bilyonaryo, kundi para sa babaeng nagbigay sa kanila ng boses. Dito na itinayo ni Sandra ang The Victoria Center, isang malawak na pasilidad na hindi lamang shelter, kundi isang universidad at livelihood center para sa mga battered wives at inabando ng mga ina. Ang bawat pader ng gusaling ito, pahayag ni Sandra sa kanyang inaugurasyon, ay itinayo mula sa mga luhang natiyuna. Dito, wala ng biktima, lahat tayo ay mga survivor. Sa gitna ng pagdiriwang, isang babaeng may bitbit na bata ang lumapit sa guard, si Clarice. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang inggit sa kanyang muka. Mukha siyang pagod ngunit payapa. "Sandra," tawag niya, "hindi ako nandito para humingi ng pera. Nandito ako para magpasalamat. Ang checking ibinigay mo noon, hindi lang yun nakabili ng gatas. Nakabili yun ng kalayaan para sa akin at sa anak ni Simon." Hinawakan ni Sandra ang kamay ni Clarice. "Ang nakaraan ay kinalimutan ko na, Clarice. Ang mahalaga ay ang bukas ng batang iyan." Ibinigay ni Sandra ang isang scholarship grant para sa anak ni Simon. Isang huling simbolo na ang paghihiganti ni Sandra ay hindi sa pamamagitan ng pananakit, kundi sa pamamagitan ng labis na kabutihan.
Nang sumapit ang hapon, naglakad sina Sandra at Rafael sa dalampasigan, malapit sa lugar kung saan dati ang naglalakad si Sandra na walang sapatos at puno ng pasa. Rafael, tignan mo sila. Turo ni Sandra sa mga kababaihang nagtatrabaho sa center. Dati, ang iniisip ko lang ay kung paano makakaligtas sa susunod na araw. Ngayon, iniisip ko na kung paano nila mabago ang mundo. Niyakap siya ni Rafael mula sa likuran. Dahil naniwala ka sa sarili mo, Sandra, iyan ang pinakamalakas sa kapangyarihan sa mundo. Sa huling eksena, makikita ang isang lumang litrato ni Sandra noong siya ay naghihirap pa na nakalagay sa isang museo sa loob ng center. Sa ilalim nito ay may nakasulat na gintong mga titik. Hindi ka binubuo ng iyong mga sugat. Binubuo ka ng paraan kung paano mo ito pinaghilom. Dahan-dahang isinara ni Sandra ang pinto ng kanyang opisina. Habang naglalakad siya palayo, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang marcha ng tagumpay. Wala na siyang kailangang patunayan. Ang dating battered wife ay isa na ngayong alamat. Isang bilyonaryong prinsesa na ang tunay na korona ay ang pag-ibig na kanyang ibinahagi sa mundo. Isang tahimik na umaga sa malawak na garden ng mga Valdez Monteverde. Nakaupo si Sandra sa isang tumba-tumba. Suot ay isang simpleng puting linen na damit. Ang kanyang buhok ay may bahid na ng pilak. Ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi kumupas. Ito ay lalong nagkaroon ng lalim ng ningning. Lola Sandra, isang maliit na batang babae, si Victoria, ang tumatakbo patungo sa kanya. Siya ang apo ni Sandra kay Alexandra. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na libro. Lola, totoo po ba ang kwento? Na dati po kayo nakatira sa isang maliit na bahay at wala kayong makain? Tanong ng bata habang nakaupo sa kandungan ni Sandra. Ngumiti si Sandra at hinaplos ang buhok ng apo. Totoo, apo. Pero hindi ang hirap ang dapat mong tandaan sa kwento ko. Ang dapat mong tandaan ay ang sandaling tumayo ako at sinabing, hindi ko deserve ang ganito. Dumating si Rafael na kahit may edad na ay nananatiling matikas. May dala siyang isang lumang kahon na nahanap sa bodega ng kanilang foundation. Sandra, nahanap ito ni Roberto sa lumang opisina sa Europe. Mukhang hindi mo pa ito nabubuksan, sabi ni Rafael. Sa loob ng kahon ay may isang sulat sa ama ni Sandra, si Don Roberto, na isinulat bago ito pumanaw. Sa aking pinakamamahal na Sandra, alam kong nasaktan kita nang hayaan kitang dumanas ng hirap sa piling ng maling tao. Pero alam mo ba kung bakit hindi kita agad kinuha? Dahil alam kong ang dugong nanalalaytay sa'yo, alam kong kailangan mong matuklasan ang sarili mong lakas. Ang pagiging bilyonaryo ay titulo lang, pero ang pagiging Sandra ay isang karangalan. Ngayong malaya ka na, gamitin mo ang iyong boses para sa mga walang boses. Proud ako sa iyo, anak. Pumatak ang isang butil ng luha sa mga mata ni Sandra. Hindi luha na pait, kundi luha ng ganap na kapayapaan. Tumayo si Sandra at tumingin sa malayo. Nakita niya ang kanyang mga anak na sina Roberto at Alexandra na masayang nag-uusap sa di kalayuan. Nakita niya ang mga paaralan at shelter sa kanyang itinayo na patuloy na nagliligtas sa libo-libong buhay. Naisip niya si Simon. Naisip niya ang lahat ng pasakit. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kahit anong kurot sa puso. Ang sugat ay naging isang magandang pilat na lamang, isang mapa ng kanyang tagumpay. Handa ka na bang pumasok sa loob? Malamig na simoy ng hangin. Paanyaya ni Rafael habang inaalalayan siya. Handa na ako, Rafael, sagot ni Sandra. Dahil sa wakas, wala na akong kailangang patunayan sa mundo. Ang kwento ko ay tapos na, at ang kwento naman ng mga taong tinulungan ko ang magpapatuloy. Sa pinakahuling pahina ng kanyang diary, isinulat ni Sandra ang mga huling salitang magsisilbing gabay sa sinumang makakabasa nito. Huwag mong hayaang ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo ang magdikta ng iyong halaga. Tandaan mo, ikaw ay anak ng isang hari sa duguman o sa gawa at ang iyong korona ay hindi kailanman dapat malaglag. At doon, sa ilalim ng dating hapong puno ng kulay, ang alamat ng battered wife na naging bilyonaryong prinsesa ay tuluyan na naging bahagi ng kasaysayan. Isang gabi, bago ang kanyang ika-60 kaarawan, na naginip si Sandra. Sa kanyang panaginip,
Bumalik siya sa maliit at madilim na kusina ng dati nilang bahay ni Simon. Ang amoy ng panis na ulam at ang tunog ng tumutulong gripo ay tila totoo. Nakita niya ang kanyang batang sarili, ang Sandra na takot, may pasa sa braso at nakayuko habang naghihintay sa pagdating ng asawa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang batang Simon, dala ang divorce papers. Ngunit sa panaginip na ito, hindi natakot ang matandang Sandra. Humakbang siya sa pagitan ng kanyang batang sarili at ni Simon. "Sino ka?" tanong ng batang Simon. Lumaray ang yabang sa kanyang muka. "Umalis ka dito, matanda. Pakikialaman ko ang asawa ko kung kailan ko gusto." Tumingin ang matandang Sandra sa mga mata ni Simon, ang mga matang puno ng insecurities na idinadaan sa pananakit. "Hindi mo na siya masasaktan muli, Simon," mahinang sabi ng matandang Sandra, "dahil ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang babaeng binuo ko mula sa mga pirasong dinurog mo." Itinaas ni Simon ang kanyang kamay para manakit, ngunit sa isang kumpas ng kamay ni Sandra, naglaho ang paligid. Ang madilim na kusina ay naging isang maningning na ballroom. Ang mga basahan ni Sandra ay naging isang royal gown. "Tingnan mo ako, Simon," utos ni Sandra. "Ito ang itinapon mo. Hindi lang yaman ang sinayang mo, kundi ang pagkakataong mahalin ng isang taong tapat. Namatay kang mag-isa dahil mas pinili mong maging hari sa maliit na kaharian ng puot kaysa maging katuwang sa isang kaharian ng pag-ibig." Sa panaginip, unti-unting naging abo si Simon. Bago siya tuluyang maglaho, nakita ni Sandra ang takot sa mga mata nito, ang takot ng isang taong na pagtangtong wala siyang iniwan na kahit anong mabuti sa mundo. Lumingon ang matandang Sandra sa kanyang batang sarili. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Huwag kang umiyak, Sandra," bulong niya. "Ang mga luhang yan ang magiging diamante mo balang araw. Ang pasangyan ang magiging medalya mo. Konting tiis na lang, dahil parating na ang iyong tagumpay, ang iyong ama, parating na ang iyong tunay na buhay." Nagising si Sandra na may luha sa kanyang mga mata, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ramdam niya ang init ng kamay ni Rafael na nakahawak sa kanya habang sila ay natutulog. Bumangon siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Kinuha niya ang kanyang lumang diary at isinulat ang isang huling mensahe. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagpapatawad ay hindi ang patawarin ng taong nanakit sa iyo, kundi ang patawarin ng sarili mo dahil hinayaan mong saktan kanila ng ganoon katagal. Ngayon, ganap na akong malaya. Ang kwento ni Sandra at Simon ay hindi lamang isang tipikal na revenge drama. Ito ay puno ng mga aral na pwedeng dalhin sa totoong buhay, lalo na sa aspeto ng pag-ibig, dignidad at pagbangon. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa trato ng iba. Minaltrato o tinawag na basura si Sandra ni Simon dahil wala siyang pera at kapangyarihan noong una. Ngunit ang pagkatao ni Sandra ay hindi nagbago. Siya ay anak pa rin ng bilyonaryo at may taglay na kabutihan. Aral: huwag mong hayaang diktahan ng ibang tao kung sino ka. Ang pagtrato nila sa iyo ay refleksyon ng kanilang karakter, hindi ng iyong halaga. Ang pagpapakumbaba ay isang katangian ng tunay na mayaman. Si Sandra ay anak ng bilyonaryo at isang prinsesa, ngunit pinili niyang mabuhay ng simple at magtiis para sa pag-ibig. Sa kabilang banda, si Simon na walang-wala ay siyang naging hambog at mapang-api. Ang tunay na yaman ay wala sa bank account, kundi sa laki ng iyong puso at talim ng iyong pagpapakumbaba. Ang karma ay mabilis at walang pinipili. Nakita natin ang mabilis na pag-ikot ng mundo. Ang dating nasa itaas, Simon na may trabaho at bagang babae, ay nauwi sa putikan, habang ang inaping si Sandra ay naging reyna at royal title. Isa pang aral, huwag kang mananakit ng kapwa, lalo na kung sila ay nasa ibaba, dahil hindi mo alam kung kailan babaliktad ang tadhana. Ang pagpapatawad ay para sa iyong sariling kapayapaan. Sa dulo, tinulungan pa rin ni Sandra si Simon nang magkasakit ito, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil tao siya. Hindi siya nagiganti sa paraang madugo o marahas. Ang pinakamatamis na pagiganti ay ang maging matagumpay at masaya. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa ginawa nila,
kundi pagpapalaya sa sarili mo mula sa galit. Huwag isakripisyo ang dignidad para sa maling pag-ibig. Nagtiis si Sandra ng 3 taon bago siya tuluyang bumangon. Ang bawat pasa at luha ay naging aral sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit o mapanira. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalakas sa iyo, hindi nagpapaliit ng iyong pagkatao. Kung kailangan mong mamili sa pagitan ng pag-ibig at dignidad, piliin mo ang iyong dignidad. Ang nakaraan ay pilat na nagpapatatag sa atin. Ginamit ni Sandra ang kanyang karanasan bilang biktima upang magtayo ng foundation at tumulong sa iba. Hindi niya kinuha o ikinahiya ang kanyang nakaraan. Aral, gamitin ang iyong mga pagsubok bilang inspirasyon para makatulong sa iba. Ang iyong scars ay patunay na ikaw ay isang survivor. Ang pag-alis sa isang relasyong nakakasira sa iyo ay hindi pagsuko, kundi ang pagsisimula ng iyong tunay na tagumpay. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.